mga dudes. So, kamusta kayong lahat? Salamat ulit sa pagbisita sa ating channel. So, as you can see, yan, boy, alapaw na naman tayo today. Kasi meron tayong bagong i-review na motor, ang Yamaha Sniper 155. Naka-shifter. So, agad-agad na mga dudes. So, 155cc na liquid cooled, single cylinder, single overhead cam, and naka BBA, then naka Diaseal. Yan. Mamaya kukwento ko sa inyo kung ano yung Diaseal. So naka sleeper clutch. Nandun yung motor. Paka-brusco mga dudes. Okay, sakyan na natin para. So ayan pala yung instrument panel kung tawagin. So yan, may RPM. Yan, RPM. Tapos dito yung gear indicator. Yan. Primera. Tapos speedometer. Tapos fuel gauge. Then odometer. Then may isang button siya dito. Yan. Trip 1, trip 2. Yan, ito pala yung oras. Kanina kala ko walang oras. Inano na nila, may iba pang mga option dito. Average fuel consumption. Then odometer. Ang ganda. Akala ko nung una itong fuel or yung kanyang speedometer, yung kanyang instrument panel ay kamukha ng sa R15. Pala magkaiba. Yan ang mga buttons. May hazard, tapos may kill switch, starter, tapos may passing light. Yan, nakita, high beam, low beam, signal light, then yung horn. Yan, tapos yung susian, baka brusco tingnan, no? Ganito. Tapos may air ventilation siya dito, parang naka ano na siya, naka aerodynamics na, no? Sige, tara na. Dynamics na sa amin. So all stock engine, pero naka-pipe. So bago pa man tayo makalayo mga tuds, nais ko magpasalamat sa may-ari ng motor. So paring Jonel Losarito ng Balayan, Batangas, maraming salamat sa pagpahiram ng sniper mo. Pakalakas ng tunog ng pipe, hindi na marinig yung boses ko no? So let's go. Ang bagong Yamaha Sniper 155 ay may dalawang variant. Isang R version and standard version. Yung R version ay keyless, may charging port, and naka 2-pot caliper sa harapan. At available sa kulay na black lang. At mabibili sa halagang 129,900. Samantalang ang standard naman ay may susi, walang charging port, and single pot caliper naman sa unahan. Available sa kulay blue at gray, na orange naman yung mugs. At yung standard version ay mabibili sa halagang 123,900. Mga tuds, ang nabanggit kong presyo ay galing sa web mismo ni Yamaha Philippines sa petsa kung kailan ko ito binlog or kung kailan ko ginawa itong video. Pero parehas lang din naman sila ng engine. Magkakaiba lang sila sa kulay at doon sa preno. And syempre doon sa pagiging keyless. Ang Sniper 155 ay merong engine type na single cylinder, 4-stroke, 4 valves, liquid cooled, single overhead cam, fuel injected na din siya. Naka sleeper clutch, 6-speed transmission na may lakas na 17.8 horsepower at 9,500 RPM. Maximum torque niya 14.4 Newton meters at 8,000 RPM. Fuel tank capacity niya naman ay 5.4 liters. Fuel consumption niya siguro para sa akin sa video na to, abot siya ng 50 to 55 kilometers per liter. Kasi ang compression ratio na 10.5:1. Kumbaga parang mas mahina ng konti kumpara sa kanyang kumpara sa mga kapatid niya na R15, XSR, and MT15. So syempre dekada na ito mga tuds. Bore in stroke niya 58 by 58.7 mm. Kumbaga napaka
balance ng datingan or ng engine type niya. Pagdating naman sa pormahan mga tuds, naka LED instrument panel na siya na napaka-porma. At lahat ng information na kailangan mo ay makikita mo dito. Meron siyang fully digital LED display na makikita mo ng mahusay ang RPM or yung tachometer, speedometer, gear indicator, fuel gauge, at meron siyang iba pang info kapag pinindot mo yung button sa gitna. Dito makikita mo yung trip meters, oras, odometer, fuel consumption meter. Nung una akala ko katulad siya ng panel ng R15 version 3 dahil sa malaking RPM, talaga palang magkaiba sila. At sa posisyon ng gear indicator, masasabi mong napaka-informative ng panel and napakalinaw. Syempre itong nasa video natin ay may tint para nga naman hindi magasgasan kaagad. So yan mga tods, try natin ayusin yung oras niya. Push. Yun. Oras ngayon 6:23. Yun. Push lang. Long press pala. Long press. Tapos pag nag-blink, yun. Tsaka mo siya pipindutin ng paisa-isa. 23. Long press ulit para mag-set. Yan. Mag-set na siya. Yan. Ito pala yung average speed. 31 kilometers per hour. So, odometer 2065. Trip A, trip 1, trip 2. Ang nginig ang kamay ko. Yan. Oras. Average fuel consumption. Diba? Ang downside lang ng panel na ito is yung oras niya. Sana kahit papano inihiwalay nila yung oras kasi napakaganda na nakikita mo palagi yung oras kapag nagra-ride ka. Katulad ko, gusto ko na monitor yung odometer at the same time nakikita ko din yung oras niya. Ito din yung gusto ko sa motor ni Yamaha kasi kada gawa nila ng motor, talagang magkakaiba sila ng panel. Kumbaga andito yung ganda ng isang motor eh. Hindi katulad ng ibang manufacturer na kahit lumang-luma na yung panel design, nilalagay pa rin nila sa bagong labas na motor nila. Kahit yung Sniper 155, iba din yung panel eh. Unang sakay, unang paandar, napansin ko kagad yung kanyang suspension. Napaka-smooth. Madalas kong nababanggit sa mga previous videos ko na matitigas ang suspension ni Yamaha. Pero iba dito si Sniper 155. Telescopic front fork sa harap. And monoshock naman sa likod. Non-adjustable yung suspension nito mga tuds. Ang ganda ng laro ng shock niya. Para sa akin maganda gamitin sa corners. Sa mga preno naman, napakagaan pigain. Talagang malakas. Na talagang kailangan sa street riding. At the same time sa cornering. Ako kasi more on front brake ako. Kasi doon ako nasanay. Mahalaga kasi sa akin magaan siya pigain lalo na sa mga sudden brakes. Yung sa likod naman malakas din. Pagdating naman sa engine, eto na. Ang engine nito ay katulad sa R15M, XSR 155, MT15, kaya lang may konting power down nito. Para nga naman hindi masibak ang mga naka-sports sa underbone na mas magaan at maliit. Napaka-smooth na mga cambio na naka-sleeper clutch. Yung power delivery ay talaga nakakasatisfy. Torquey kada pass mo ng cambio. At ang ganda ng throttle response niya. Kung ikukumpara sa dating modelo ng Sniper, talagang malaki ang kaibahan ng engine nila. Kahit na magkamukha lang ang kasa at forma nito. Naka 6-speed na siya. At malaking tulong ang pagkakaroon ng BBA dahil nagkakameron siya ng extra power sa dulo. Sa mga hindi nakakaalam, ang BBA nagbibigay ng extra power pagdating sa higher RPM.
Paano? Nagbabago ang leap ng camshaft nito kapag na-reach niya ang 8K RPM, and talagang mapapansin mo na nag-iiba ang power nito dahil naririnig mo sa andar. Dito sa Sniper, pumipino pagdating ng 8K RPM once na nag-kick na yung BBA. Yung napaka-smooth na sounds ng andar niya, masasabi mong napakatining, at syempre makikita mo rin. At syempre makikita mo naman sa speedometer mo na talagang ang lakas niya, or may binibigay pa talaga siyang power. Mga Tuds, ang height natin ay 5'7" at 70 kilos naman sa buhay. Kitang-kita nyo naman na saktong-sakto siya para sa akin. Sa tindig ng motor na to, pwede siya kahit hanggang 5'9" na tao. Para naman sa mga taong hindi binihiyan ng tangkad, abot pa rin to kahit 5'3" ka. Siguro 5'2" pababa, mga Tuds, kailangan mo na mag-adjust ng shocks para bumaba ang seat height niya. Riding ergonomics niya, mga Tuds, gawa siya para pang daily ride dahil mataas yung handlebar nito. Sa upuan naman, hindi gaanong matigas. Komportable siya sakyan at upuan. Sa upuan naman ng angkas, medyo makitid siya, tapos manipis ang pagkagawa. Then, maiksi ang pagkagawa ng upuan na to, mga Tuds, kaya kung may angkas ka, kahit di kayo close na close kayo dito. Pero syempre, sa dami ko na nasakyan ng motor, wala pa ata akong motor na hindi sumakit ang puwet ko. Kailangan talaga, mga Tuds, kapag may ride ka, dapat may stopovers para hindi sumakit ang katawan. Especially yung hips at puwetan mo. Silipin muna natin yung loob. So para ayan, yung off na yan, ha? Para mabuksan mo yung kanyang upuan, pupush mo lang ganun. Kung hindi mo ipupush or ita-turn mo lang pala, yeah, tapos na. Tadan! Yeah. Ayan yung laman. May extra condom pa dito in case of emergency. Yan, ito yung papel. Dito nilagay yung tools, tapos yung handle ng kanyang screw. Nilagyan ni tropa dito ng allen. Tapos dito nakalagay yung battery niya. Ayan. Tapos may rubber cover dito. Meron din siya dito ganito. Diba? Oo nga. Ito yung magandang innovation din ni Yamaha, oh. Imbis na dito nakalagay yung rubber, dito na nila nilagay kasi para hindi nga naman katagalan, kasi kada push or kada lagay nagagasgas yung tangke. Ito yung ginawa ni Yamaha. Tapos yung tangke 5.6 liter capacity, no? Tapos yung upuan niya, ito na, ganda na pagka-leather mga Tuds. Tapos grab bar, ganda ng grab bar. Yan, dito na tayo sa kanyang bodyworks, mga Tuds. Sa front end niya, naka-LED na. Headlight niya, napaka-forma ng datingan. Aero na aero ang style, and nakatago pa. Ang lapad ng mukha ng motor na to, na nakapagpaalala sa akin sa R series ni Yamaha, lalo na yung R15, R1, no? Tapos may LED din siya sa may steering, no? Or headlight niya sa may manubela. Meron din tong kilay, mga Tuds, na napakaganda. Nilagyan ng tint ni tropa. Meron din siyang nakausling konting pairings dito na parang winglets, no? Ang lapad ng bodyworks ng motor na to, na talagang nakakapagpaangat sa kanya. Sa kanyang gilid naman, may makikita mong may mga racing talaga tong Sniper. Sa kanyang gilid naman, mga Tuds, makikita mong pang racing talaga tong Sniper na to. More on sports bike looking siya, kaya lang walang tangke, kasi nga underbone nito. Kumbaga literal na budget sports bike, kaya lang walang tangke. Rear end naman niya, makikita mong manipis na taillight and incandescent signal lights naman. Naka-tail TD na tong kay tropa, mga Tuds. Sa gulong naman, gumagamit siya ng Maxxis Extra Max front and rear, na sadyang masasabi kong magandang gamitin sa cornering. 90/80 sa harap and 120/70 naman sa likod. Yung style ng mags niya, katulad lang din ng dating modelo, pero talagang masasabi mo na napakaganda nito. Unang nilabas pa to nung R15 version 2 pa. Pinakamapormang mag sa lahat ng motor. Masasabi mo rin na matibay kasi nga sa tinagal-tagal ng Sniper series ay same pa rin yung ginagamit nilang mags dito.
life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it in. Sniper 155 cornering experience is one of the best experience to have. Kada downshift, kada throttle, kada counter steer mo is a such experience. Napakagaan ilin, yung mga preno ay super responsive. Dahil kapag hindi masyadong malakas o sobrang hina naman, maaari kang sumemplang. Ang preno sa harapan ay sobrang lambot bigayin, at the same time andun kagad yung kagat niya. Masasabi mong napakaliksi ng motor na to sa corners, and kada ligo mo ay hindi kaalangan. Sa shifting niya, talagang mag-i-enjoy ka sa sipa ng power kapag kumakagat na BBA, sabay cambio, third gear, fourth gear. Tapos downshift with matching revs ay talagang mararamdaman para kang si Valentino Rossi. Outside, downshift, close the throttle, going inside the apex. Tingin sa dulo ng corner, open the throttle slowly, tercera, isagad mo, shift pataas hanggang 6 damn. Kung talagang gumagana yung mic ng maayos, talagang maririnig mo ang mga reaction mo dito sa motor na to. Performance wise na motor na sadyang hindi ka mapapahiya pagdating sa pormahan at tulin. Tunay nga bang hari ng underbone? Late at night, not okay. All I want, and I pray,